Laki yun, si Gory Manalo. Tawag ang telay. Mayor, mayroon mo akong penalty, 1,500. Ay pwede ka rin alisin na. Sabi ko, Tita Telay, hindi na pwedeng tanggalin yan. Dahil unang-una yan ay nakaresibo. Kasalanan mo kung bakit ka nagka-penalty dahil hindi ka nagbayad sa tamang oras. Alam niyo po, nagmamakaawa sa kakulitan ay sino ba ho ang nagninegosyo at kumikita? Hindi kapot siya, hindi ako. Sa kakulitan, ayoko na lamang kung ako'y makulitan na makulitan dahil ako po'y naaabala. Ang sabi ko sa kanya, hati na lang tayo. At ito po ay bukas sa lahat ng empleyado ng munisipyo. Dahil nung araw na yun, siya po ang naging pampulo ng chismis sa bayan ng, sa ating pong pamahalang bayan. Ang sabi ko sa isang tao ko, bumaba ka at ako'y nakukulitan, bigyan mo na ng kalahati ng kanyang penalty. Sa Treasury Office, alam na alam, hindi na ako sa Treasury, sa buong pamahalang bayan, alam na alam niya, ako ang nagbayad ng kanyang kalahati ng penalty. Diyos ko po, Diyos por Santo, ikaw ang kumikita, ikaw ang nagdinegosyo, ako ang pinababayad mo. Pagkatapos ang anak ko, ang tatanong sa hanggang, saan na mapupunta ang mga mayor's permit at penalty? Itanong mo muna sa nanay mo. Alam niyo ho, ang pinadala doon ng aking tao, dahil hati, ligaw ang 750, ang 158, 750. Ang ginawa na lang ho, nagpadala ng 800. Ang sabi ng aking tao, doon daw sa Treasury dahil ako'y wala na sa Maynila. Tama na ang 700 ni Mayora. At bakit kasusweldo rin ni Mayora ang kalahati? Ay hindi naman siya may negosyo. Ay di niya muna ang kanya mas malaki kaysa susuklian, ibalik na 100. Alam niyo hanggang hapon-hapon ng aking tao, ibigay mo sa akin ng 50 pesos pa. Pero kami hating-hati. Yan po ay tunay. At ito pa po ang isa. Alam ko, galit kayo sa akin at sa aking asawa. Bakit? Sila po ay may lupa sa Niyugan katabi ng ating landfill. Hindi ko lang po malaman kung ito'y 1 o 2 hektarya. Ilang beses niya po ako kinukulit sa munisipyo para laang bilhin ng munisipyo ang kanyang property. Ay tinamaan naman ng lintik, ay hindi pa puno ang ating landfill, kabubukas pa lamang, ang gusto niya mag-expansion na kaagad. Hindi ho pa kailangan ng munisipyo, bakit ko doon ilalagay ang pera? Alam niyo ang tunay niyo, ako ay kanyang sinusuhulan. Ang sabi niya sa akin, Mayora, bilang mo lang ang aming lupa, bibigyan kita. Ang sabi ko, Tita Telay, sana naman maunawaan mo, mas maraming higit na pangangailangan ang bayan ng Lemery kaysa sa lupa mo na hindi pa pangangailangan natin. Dahil unang-una, hindi pa pupuno ang landfill. Ilang taon pa po, siguro 5 hanggang 10 taon, doon pa po darating ang panahon na kakailanganin natin ang bayanan, ang kanyang lupa. Ay bakit ko bibilhin? Kung sasabihin niya na ako'y pera-pera lamang, dapat dilagyan ko na ng budget at pinili ko ang lupa niya. Dahil ang sabi niya nga, bibigyan niya ako. Ang totoo niya, kung pangahan pinagpepresyo niya, kung magkano gusto ko idagdag, bilhin ko lang ang lupa niya. Panahon pa po yun ng asawa ko, ilang beses nang umulok hanggang sa akin. Nung hindi ko po pahindian, nakiusap siya, magtatayo na siya ng poultry. Ang sabi ko, Tita Telay, hindi kita babawalan, pero sana maisip mo, baka maapektuhan ang manok mo. Dahil unang-una, ang property mo katabi ng landfill, ay iyan ay basura. Kahit paano sabihin natin, na yan ay ginagamot para hindi mangamoy. May mga langaw pa rin yan. Pag namatay ang mga manok mo, baka ako pa ang sisihin mo. Kaya Haris, Tutoy, bata ka pa. Payo ko lang sa iyo, hinay-hinay ng pagbibintang. Marami kang pang dapat malaman. Hindi ka pa konsihal ng bayan, itanong mo sa nanay mo kung ako'y nagsisinungaling. At tumatay ka sa amin kung sino nagsisinungaling.
isang talumpati. Ito hindi Noli-Solis. 24 hours na ho siyang gising para magsilbi sa mamamayan ng Lemery. Patawarin niyo po ako. Sasabihin ko po sa inyong tunay, hindi ko po kaya ang 24 oras na ako'y gising. Dahil alam ko po, ang tao laang na nagigising ng 24 oras ay mga taong bangag. Pero sinisigurado ko sa inyo, hindi na po ako gising ng 24 oras, ang aking pong telepono 24/7. Kahit po ako tulog, ito po ay may sound na malakas, tinitiyak ko sa inyo, gigising ako kung kailangan nyo. Pero kung hahanapin sa inyo sa akin, na ako po'y 24 oras na gising, patawarin nyo ako, hindi ko po kaya. Maki naman napapagod din. Siguro kaya niya, baka kargado. At bilang panghuli, kanina ho ay tayo na-interview sa TV. Ano ho? Sabi ho ng mga kapitan, sila daw naging artista. Alam niyo po, kinuha ni Ernie Manyo ang ating panig. Ang sabi niya sa akin, Mayora, pwede ka bang ma-interview? Ang totoo niyan, mula ho na ako'y maging mayor, ang dami na hong media na nagtangkang mag-interview sa akin. Sa mga proyektong ginagawa ko, pero isa lang ang sinabi ko sa kanila, ayaw kong ipangalandakan sa bayan ng Lemery kung ano ang nagagawa ko. Ang gusto ko na lang ho, makita at maramdaman ng mamamayan ng Lemery. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, bago ako bumaba, ay napilitan ako magpa-interview. Una, kailangan kong ipagtanggol ang ating mga barangay officials. Alam niyo po, ang sabi sa akin, Mayor, hindi daw ho makapag-meeting ang mga Noli-Solis sa mga barangay dahil daw ho kayo ni Mayor Larry ang nasa likod. At para na rin yung sinabi na puppet ko itong mga kapitan, sumusunod sa akin ng mga kapitan. Pasintabi po sa ating mga kagalang-galang ng mga kapitan. Ito po ang sagot ko. Ang mga kapitan po ay hindi nadidiktahan. Unang-una ako'y babae. Karamihan sa ating mga kapitan ay lalaki. At mga barako pa. Sa tingin gahunin niyo, kaya kong diktahan ng mga yan, ay kagabi na lang ho, nakikipag-away na ako kay Kapitan Lasto. At pinipilit ko na siya papagmitingin. Ay sa totoo lang ho, siguro sa taga-district 2, kilala niyo kung ano katigas ang ulo ni Kapitan Lasto. Kung bagaman siya'y nagiging matigas, alam niya siguro siya'y nasa sa tama. At hindi lang po siya, ito pong ating mga punong barangay, kung naging matigas man, may dahilan sila. Pero yung sasabihin niya at pagbibintangan niya na ako at ang asawa ko nasa likod, hinay-hinay ng pagsasalita. Dahil ang mga kapitan ito ay ibinoto ng tao at pinapahalagahan ng kanilang barangay. May sarili silang pag-iisip at paninindigan. Kung alam ng mga kapitan na siguro ako ay mali, hindi sila papalig sa akin. Siguro nakita nila kung ano ang tama. Yan po ang tunay. At bilang panghuli ang tanong sa akin, may mensahe ka po kayo kay Noli-Solis. Ito ho ang aking mensahe, bagamat putol. Hindi ho nila in-airing lahat. Ang sabi ko, Noli-Solis, ikaw ay naghahangad na maging punong bayan ng Lemery. Sana lamang natatandaan mo noong 2013, ang mga leaders, ang barangay captain ay tumulong sa iyo upang marating mo kung ano ang kinalalagyan mo ngayon. Sana hindi mo nakalimutan ang paghihirap at pagpapainit ng mga barangay captains na yan. Nang sa ganyan, yung tinatamasa mo na ikaw ay vice mayor, ay narating mo. Sana lamang alalahanin mo yon at ang mga kapitan na ito na tumulong sa iyo upang ikaw ay malunglok sa kinalalagyan mo ngayon. Huwag mong bastos-bastusin.
Huwag ko sila sabihin puppet dahil hindi ko sila puppet. May sarili silang pag-iisip. Alam nila kung ano ang tama at mali at marunong silang manindigan. Kung itong mga barangay captain na ito na iginalang, inihalal, pinagkakatiwalaan ng kanilang barangay ay binabastos mo, paano na ang mga maliliit na tao ang hindi mo bastos-bastosin? Hindi na po ako magtataka kung bastos-bastosin niya ang ating mga kapitan. Dahil kung si Larry Alilio po, na hindi man sabihin natin, hindi man buong pagkatao niya, pero malaking bahagi ng kanyang pagkatao niya, kung ano ang narating niya, malaking bahagi noon ang ambag ng asawa ko. Kaya ito po ay piling ko sa inyo, huwag ho kayong basta maniniwala sa mga, sabi nga ho, lubig-lubig na salita. At ito ho ang aking pwedeng iwan sa inyo. Tingnan nga ho ninyo ang intabladong ito. Suriin ninyo bawat isang kandidato kung dito gaho ay mayroong nag-aadik man lamang. Sayang ang paniniwala sa iyo, Attorney Di Castro. Tira ka ng tira ng adik. Tingnan mo ang intabladong tinitira mo. Yun lamang po. Muli magandang gabi. Maraming salamat.